Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagadua ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga gospel reflection. Ngayon ay March 7, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Luke chapter 15, verse 1 to 3, verses 11 to 32. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan. At doon nilustay niya ang lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang mga kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya pinapunta dito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang maibigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa kanyang sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang po ninyo ako sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinakatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglilingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para mapagkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak niyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinapatay pa ninyo ang pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Sa ebanghelyo natin ngayon, may isang napakagandang larawan ng pag-ibig ng Diyos. At ito yung larawan ng isang ama na naghihintay. Ang talinghaga ng alibuhagang anak ay hindi lamang kwento tungkol sa isang anak na nagkamali,
kundi higit sa lahat, kwento ito tungkol sa isang ama na hindi tumitigil sa paghihintay. Narinig natin sa gospel na isang araw, lumapit yung bunsong anak sa kanyang ama at hiningi ang kanyang mana. Para bang sinasabi niya na, hindi ko na po mahihintay yung pagkamatay ninyo. Ibigay niyo na po yung share ko. Gusto ko na po mabuhay ng hiwalay sa inyo. Kaya ang ginawa ng ama, the following day, i-divide niya yung mana sa dalawa at sila'y umalis. Doon niya ginastos ang lahat sa magugulong pamumuhay hanggang sa wala nang matira sa kanya. Dumating ang punto na siya ay nagugutom, nag-iisa at wala ng direksyon. Yan din ang madalas na nangyayari sa atin. Kapag tayo ay lumalayo sa Diyos, parang sa simula ay masaya, akala natin malaya tayo. Ginagawa natin ang gusto natin. Pero kalaunan, napapansin natin na may kulang. May gutom sa puso na hindi kayang punuin ng mundo. Dumating ang sandali ng paggising ng anak. Sinabi niya sa sarili, babalik ako sa aking ama. Hindi na niya inasahang tatanggapin siya bilang anak. Ang gusto na lang niya ay maging isa sa mga alipin sa bahay ng kanyang ama. Pero ito yung pinakamagandang bahagi ng kwento. Hindi lang ito tungkol sa anak na nag-iisip bumalik, kundi ito rin ay kwento ng isang ama na matagal nang naghihintay. Kaya anong description ng gospel natin? Anong sabi? Malayo pa lamang ay nakita na siya ng kanyang ama. Ibig sabihin, araw-araw marahil ay nakatanaw ang ama sa daan. Umaasa siya, naghihintay siya, hindi siya sumusuko sa pag-ibig at pagbabalik ng anak. At nang makita niya ang anak, anong ginawa niya? Tumakbo ang ama papunta sa kanya. Ni hindi na niya hinintay yung paliwanag. Ni hindi na niya binilang ang mga kasalanan. Ang ginawa niya ay ginakap ang kanyang anak at ibinalik ang kanyang dignidad. Ganito ang puso ng Diyos Ama sa atin. Kapag tayo nagkakamali, madalas iniisip natin baka hindi na tayo tanggapin ng Diyos. Baka galit siya sa atin. Baka sarado na ang pintuan. Pero ang totoo, ang Diyos ay Ama na naghihintay. Hindi siya napapagod maghintay sa pagbabalik ng anak na naligaw. Hindi siya nagsasawa na magpatawad sa mga nagkasala. Hindi siya nagsasara ng pintuan sa mga gustong bumalik. Marahil, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang katulad tayo ng bunsong anak. Lumayo tayo, nagkamali tayo, at pinili natin ang sariling kagustuhan kaysa sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang mabuting balita ng Ebanghelyo, yung core ng message natin ngayon, hindi tayo, ang Diyos ay laging naghihintay sa atin. Hindi para tayo ay parusahan, kundi para tayo ay yakapin. Kaya sa panahong ito, sa mga sandali ng ating pagbabalik loob, inaanyayahan tayo ng gospel na lumalim sa ating pagkakaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ito pag-ibig na may kondisyon, ito ay pag-ibig na naghihintay, umaasa, at laging handang tumanggap. Let us pray. Ama naming mapagmahal, maraming salamat po sa iyong salita na patuloy na gumagabay sa aking buhay. Sa talinghaga ng amang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak, ipakita mo sa amin kung gaano kalalim ang iyong awa at pag-ibig. Amen. Friends, share natin yung audio gospel na ito. Baka ito'y maging dahilan para sa conversion, para sa pagbabagong loob ng ating mga kaibigan. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.